Yan, tapusin natin mga kapatid yung sinasabi niya. na ipagdadasal ninyo na mga bastos sa blood ni Jesus. Yan, hamak mong garapal pa yung kanyang pagsasabi na tayo pala yung bastos sa blood ni Jesus. Siya nga ito naglalapas tangan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat sinasabihan niya pa na tiyanak yung ating Panginoong Jesucristo. Ikaw yung pinakabastos sa lahat ng bastos, Brother Alexander Santos. Sabihin mo pa namang tiyanak yung Panginoong Jesus? Tapos kami pa yung sasabihan mong binabastos namin yung dugo ng Panginoong Jesus? Kailan? Dahil wala kang sacrament of Eucharist, hindi mo siya natatanggap. Ako sa iyo, magpabinyag ka na sa Katoliko para matanggap mo siya. Ang problema, ayaw mong tanggapin yung Panginoon fully. Gusto mo tanggapin sa Kanya yung some part lang. Kasi yung some part lang, acceptable para sa iyo. Yung iba, anong mangyayari doon? Jesus Christ. So yan ang first hamon ko sa Roman Catholic, mga apologists na pera-pera lang at ang tawag ko sa inyo ay self-righteous na mga gutom. Gutom kayo sa righteousness ng pagkakaalam niyo sa Bible. Gutom. Katoliko pa yung gutom sa righteousness sa pagkakaalam sa Bible. Ikaw nga itong gutom sa righteousness pagkakaalam sa Bible kasi hinanapan ka ng Bible scholar, walang Bible scholar, ikaw lang yung paniniwalaan. Huwag paniwalaan yung Bible scholar. Sino yung gutom ngayon sa righteousness sa pagkakaalam sa Bible? Ikaw yun. No? Hindi mo nakikita yon? Ikaw na ikaw talaga yon. And it refers talaga sa iyo talaga yon. No? Hindi sa amin po, mga Brother Alex. Naku, maling-mali ka dyan. Palibasa, hindi mo matanggap. Yan. Go lang, Bro Romel. Okay, salamat po sa suporta at kahit na nawala tayo ng biglaan sa ating YouTube live ay nandito pa rin kayo mga kapatid. Pero hindi po tayo nawala sa sa Facebook. Grabe, hindi ko alam kung paano nangyari na yung YouTube ay na shutdown, nawala noong nawala yung internet. Pero nag-continuous naman dito sa ating Facebook account. So, ko na lang, i-upload ko na lang yung kumpleto nito na video natin sa Brother Romel E. Palma YouTube channel. So, doon ko na lang i-upload yun. At yun po mga kapatid, alalahanin natin palagi na ang ating simbahan ay kailangan nating depensahan. Bakit? Ito po yung ito po yung nagbibigay sa atin ng kaalaman kung paano po tayo makarating sa totoo at tunay na kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Dahil marami nagsasabi na ang relihiyon daw ay hindi kailangan for the salvation of your soul, in which maling-mali po sila. Religion derived from the Latin word religare, na kahulugan pala niya na ipagkikipagrelasyon mo sa Diyos. So, hindi po pwedeng walang relihiyon. At hindi po pwedeng ang relihiyon hindi makakapagligtas sa iyo. Pwede nating agrihan yan kung ang tinuturo ng relihiyon mo ay mali. Pero ganito naman, kahit tama yung tinuturo ng relihiyon, katulad ng Catholic Church, tama yung tinuturo ng Catholic Church, pero maraming mga Katoliko ang hindi sumusunod, nasa sa kanila na po yun. May free will naman tayo, hindi naman pwedeng persahan yung pagtupad. Kailangan nanggagaling sa ating kalooban, sa ating puso. Kaya nga, yung criteria ng mortal sin ay kailangan full knowledge, full consent, gusto natin, nasa kalooban natin, at gray matter. Okay, para maging mortal sin yun. At napakaganda naman kasi, kahit na pagpatuloy natin yung ating pag-aaral ng ating katulad ito, kahit na marami tayong nalalaman sa simbahan, pero kung hindi naman natin na-apply, so, delikado rin po yun. Kaya, bawat isa po sa atin ay magpanalanginan, no? Kaya isama niyo rin po kami sa inyo pong mga panalangin na ano man po yung ating napag-aralan na turo at aral ng ating simbahan ay atin pong magampanan sa ating araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat sa pagbalik, Sister Maria Cristina Reyes, Ninita Kanjog, yan, gandang hapon, Brother Mel, watching from Mountain Province. Number 1 po, isang Pastor Alex sa paninira sa ating simbahang Catholic, Bro Romel. Yes. Okay. Okay, mag-a-agree ako dyan na kikita ko naman na grabe siya ka-aggressive in distracting or destroying our Catholic faith, no? Hamakin mo, grabe talaga, no? Walang habas talaga yung tigila niya. Makapagsalita lang ng kung ano against the Catholic Church. Kahit na magsalita man siya ng against sa ating Mama Mary, no? Nakaraan mga kapatid, naalala niyo yung sinabi niya na yung ating Inang Birhen Maria daw a witch,
at yung ating Panginoong Jesucristo ay tiyanak? Sino ba namang matino yung pag-iisip na magsasabi ng mga ganyang bagay? No? Sino ba naman yung matino ang kanyang pag-iisip na yun, ipagpapatuloy niya lang yung kanyang pagsisinungaling. Sabihin pa naman, ngayon naman, meron naman issue sa na binabato. Ang issue niya naman ay yung mga naniniwala daw sa Catholic Church ay mapapa-impyerno. Impyerno daw yung bansa. And he cited yung doktrina o paniniwala ng Katoliko sa purgatorio. Na kung saan mga kapatid ay ito naman ay realidad. Dahil ito naman, unfair naman kasi kung ang isang taong mamatay na ang kasalanan niya ay maliit at ilalagay mo na sa impyerno. Pero para sa kanila, napakadelikado kapag umanib ka sa kanila mga kapatid. Pag namatay ka, dalawa lang yung destination mo. At sigurado, mahirap makapunta sa langit sa kanila pong criteria. Kasi ganito, kahit katiting, kahit venial sin, hindi po pwedeng pumasok sa langit. Bakit ko po nasabi yan mga kapatid? Eto, tingnan natin, basahin natin maigi yung sinasaad po dito po sa Biblia, no? Kahit kaunti kahit kaunting kasalanan ay hindi po pwedeng makapasok doon sa langit. Basahin natin yung Bible sa Revelation chapter 21 verse 27. Ito po mga kapatid, yung ating mababasa. Ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Anumang bagay na marumi, kahit pala maliit na kasalanan ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito'y ang gumagawa ng masama at ang mga sinungaling. Ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang siyang makakapasok sa lungsod. So no one could enter to heaven even if you have a little sin. Kahit katiting, kahit maliit na kasalanan ay hindi pwedeng makapasok sa langit. Ngayon, kapag ang tao ay namatay, no, sa kanilang paniniwala, mga kapatid, dahil sinisiraan yung ating iglesia kaya nga, okay, tingnan natin yung kanilang perspective. Langit, impyerno ang mapupuntahan ng tao. And there's such a sin or kasalanan na binabanggit o binanggit naman po ni San Juan dito. Kung babasahin po natin at titingnan natin mabuti, merong dalawang klase ng kasalanan. In the Catholic Church, it was called the venial sin, and the other one is the mortal sin. Pag sinabi mong venial sin, yan po ang kasalanang hindi humahantong sa kamatayan. Mortal sin naman po, kasalanang humahantong sa kamatayan. And ito po mga kapatid, ang ating mababasa sa unang Juan 5:16. Kung makita ni Numan na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayan, venial sin, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos, pwedeng direct to God, na magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanang hahantong sa kamatayan. At hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. So tingnan natin mga kapatid. Pag nakagawa ka ng mortal sin, ako, delikado pala. Delikado pala. Dahil mapapa-impyerno ka. Pero, mas delikado kung sa kanila ka umanib. Kung makagawa ka kahit venial sin, mamatay ka man, impyerno ka. Pero para sa atin mga kapatid, righteous ang Diyos natin. We have what we call the purgatory, the state of purification. Sino mang namatay na mayroong venial sin, kasalanan hindi hahantong sa kamatayan, ay ipipurify mo na sa purgatorio. And then,
After the state of purification, pupunta siya ng langit. Ewan ko lang sa mga ganyang paniniwala nila. Kahit ilang ulit naman nating ipaliwanag, ayaw pa rin tanggapin. Nasa sa kanila na po yan, mga kapatid. No? Nasa sa kanila na po yan. Kung ayaw nilang tumanggap sa katotohanang dala po natin. No? Sa katotohanang para po talaga sa atin. Yan. Okay. Acknowledge ko po si Nino Bahian. Maraming salamat po, no? Sa iyo pong tawag dito. Ano ba yan? Sa iyong sticker, super chat. Yan. Maraming salamat sa iyong super chat na send dito sa ating YouTube live ngayon. Okay, dito naman kay Brother Archie JJ. Ito ang magandang topic at sakto counter sa one save always be saved. Okay. Salamat Brother Archie, and salamat din also sa iyo pong tulong, sa iyo pong suporta sa ating pong YouTube channel. Maraming salamat po. Eduardo Nuevo, ibang sekta, ligtas na raw sila dahil naniniwala sila sa Panginoong Hesus. Naku mga kapatid, mag-ingat po kayo sa ganyang paniniwala na kapag naniwala daw kay sa ating Panginoong Jesucristo ay maliligtas na, meron pong warning dyan yung ating Panginoong Jesucristo. Ano po yung warning? Okay. Ito po yung warning mga kapatid. Basahin po natin. Nasasabi o nababanggit din o binanggit talaga ng ating Panginoong Jesucristo na hindi pananampalataya lamang yung basihan. Hindi pananampalataya lamang. Okay? Take note. No? Take note. Kapag tayo ay nagsabi ng Panginoon sa ating Panginoong Hesus, ibig sabihin, we profess that we believe in Him, we have faith in Him, okay? Ito naman ngayon mga kapatid, basahin natin yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo mismo. Mateo 7:21 hanggang sa 23, ito naman yung ating mamabasa. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi enough ang pananampalataya mga kapatid. Bakit? Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Yan. Grabe no? They are the preacher. Sabihin natin, they are the pastor. Yan. May mga pananampalataya sila. Nagpalayas ng mga demonyo. Wow, grabe. Nagpalayas sila ng mga demonyo. Nagpalayas ng mga demonyo pero hindi pala maliligtas at gumagawa ng himala. Sa iyong pangalan, meron tayong nakikita sa social media at nag-send sa atin ng isang video na gumagamit din ng pangalan ng ating Panginoong Hesus in cast out, pagka-cast out ng evil spirit. Pero sabi ko sa kanya, pwede talagang mangyari yan kapatid. First, Second Thessalonian or ikalawang Thessalonica 2:9, ang kapangyarihan ni Satanas o kapangyarihan ng masamang espiritu ang siyang nagbibigay sa kanila upang makapagpagaling. Yan. So, ibig sabihin, deceitful pala. Hindi pala lahat ng nagpapagaling, lahat ng gumagamit ng pangalan ng Panginoong Hesus ay atin ang paniniwalaan na sila ay sa Panginoon. Pero din sabing, Jesus is Lord. Yan mga GIL, no? Na mga born again ay nag-claim din na sila ay mga sa Diyos. Pero lang sa mga ibang matitino. Yan. Hindi naman kasi lahat, hindi ko naman pwedeng i-generalize. Katulad ni Alex Santos, lahat daw ng naniniwala sa turo ng Katoliko ay may impyerno. Hindi po tayo katulad ng ganyang paniniwala. Eto mga kapatid, ano ang sagot ng Panginoong Hesus sa kanila? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So hindi po garantiya na naniniwala lang tayo sa ating Panginoong Jesucristo. No? Hindi po natin pwedeng i-guarantee yan. Okay? Na masabi natin na tayo po ay maliligtas na agad o maliligtas na yung ating mga kaluluwa. No, hindi po ganoon. Maling-mali po yon. Okay. Yan. Maraming salamat Brother Angel sa talata. Matthew 7:1-2.
Huwag kayong humatol ng kayo'y hindi atulan sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol. Yan, ninyo sa iba at susukatin kayo ayon sa ginagamit ninyo sa panukat sa iba. Yun nga po, napakahirap kasi ni Alexander Santos na mapanghusga talaga sa kapatid na Brother Alex, Brother Angel, I mean. Nag-judge na sabi mo, wow, parang Diyos ka ha, Alexandra, este best pala. Okay, wala na, disparado na itong taong ito. Kawawa naman ang taong ito. It's true. No? Kawawa talaga siya, Brother Angel, dahil grabe, no? Grabe siya kagarapal sa kanyang mga pinagsasabi, sa kanyang mga salita. Hinahamak niya talaga yung simbahan. Kapag naniwala ka pala sa teaching ng Catholic Church ay may impyerno ka, yun yung sabi niya. Yun yung paniniwala niya. Pero hindi naman yun yung paniniwala talaga natin. No? Kasi paniniwala natin, if kung tayo ay obedient sa church, obedient sa commandments ng Panginoon through the church na ipinagkaloob niya po sa atin, ay naku, talagang garantiya yung kaligtasan sa atin. No? May kaligtasan talaga sa simbahang Katoliko dahil ang nagtatag nito mismo ang Savior nating Panginoong Jesucristo. Okay? Hanggang dito lang po muna tayo at maraming salamat mga kapatid sa inyong pong patuloy na pagsubaybay. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.